Thank you po, Lord. Lord, thank you for wowing us all today. Thank you po, Lord. Lord, napakabuti po ninyo. Pinagsama-sama niyo po kami muli dito. At Lord, excited po kami na makinig kung ano po yung sasabihin ninyo. Declaring, O Lord God, na ang aming puso ay nauna niyo ng hinipo at magmumultiply po, Panginoon, ano man ang aming tatanggapin sa araw na ito. Thank you po, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay. Pwede naman po kayo maupo. Hindi naman natin re-require na nakatayo kayo hanggang mamaya. May usapan sa main church, hindi daw kami magpuputi ngayon dahil Pentecost Sunday. Kami raw po ay magre-red. Kaya naka-red kami lahat dahil daw, fire ng Panginoon. Kaya tuloy, ang init ng panahon. Yung fire. Praise God. Thank you po, Lord. So, happy Shavuot. Batiin mo yung katabi mo. Happy Pentecost Sunday. Okay. Happy Shavuot. Okay. Nilinya tayo ng Panginoon na dito sa buong 3 taon na darating, ang shepherd staff will go across the nations. Sabi ni Pastor B-Boy, Pastora, ang tagal-tagal ko nang inaawitan yung mga pastor natin. Walang nagre-respond. Tapos ngayon, kakaiba talaga. Ang daming nagre-respond. Praise God for that. This is the perfect time. Alam niyo po ba, wala pong aksidente lagi sa Lord. Laging perfect ang kanyang timing. Hindi mo masasabi paano nga bumibilang ang Lord sa atin. Let us just pray na hindi tayo mahuhuli kapag tinawag tayo. Okay, the title of the message today, The Best Witness for Last. Ayan. Parang saving the best for last. Kanina, nilapitan ako ni Sister Ana. Sabi ni Sister Ana, Pastora, grabe, yung prayer natin, yun mismo yung nangyari. Yung natuyo yung sugat, tapos yung buong bilog, magdadrop, tapos makikita buo ang skin sa loob. Sabi ko, alam mo ba kasi testimony ko yun, nangyari yun sa nanay ko. And every time we testify nung ginagawa ng Lord, you are actually saying, do it again. Kaya ginawa uli ng Lord sa kanya. Sobrang sakto na yung ginawa. So we are witnesses dun sa lahat ng gagawin ng Lord sa atin. At napakatindi mong witness. The Lord has saved you for these last days. Na kahit mainit, magcha-church ka. Kahit pinapawisan ka, long sleeves ka pa. Praise God. Hallelujah. So today is the Feast of Weeks. Yung Feast of Weeks, Shavuot sa Hebrew, Pentecost sa Greek. Alam na natin yung Pente, 50. Unlike other biblical feasts, specified yung dates. Sa Hebrew calendar. Nagka-count siya, dinidetermine niya yung kailan yung Feast of Pentecost by counting. So 7 weeks, 49 days plus 1. We all know that. That's very elementary. Alam na natin lahat yan. From Feast ng First Fruits, ayun, nag-count tayo ng 49 days. Now, gusto kong paalala sa atin that the days of long ago were not named. They were numbered. Tama? Kaya mula sa Genesis, ang sabi, and there was evening, and there was morning, Monday. Tama? Hindi! And there was evening, and there was morning, the first day. So, nina-number, binibigyan ng bilang. So, wag kang mawawala kapatid. Talagang natutunan ko to. In the last days, kailangan din marunong kang mag-math. So, to be exact, may number ang lahat. Alam mo ba yon? Even yung pangalan mo, may number. Tama. Pinapahalagan nga kung sino panganay, yung first. Di ba? Pinapahalagahan. So, yung exactness ng bawat araw, yung exactness ng mangyayari sa bawat araw, hindi lang niya binigyan ng pangalan. Binigyan niya ng number. Kaya sabi, learn to number your days aright. Okay, yung Strong's Concordance. Gusto mo mag-aral ng salita ng Diyos deeper, you can use Strong's Concordance.
Itong concordance na to, binibigyan ang reader ng mga pangalan, ng mga words na nakalagay sa Bible. At para maunawaan mo yun, kailan ginamit, saan ginamit, binibigyan nyo ng number. Every word is a given entry, is a given number as an entry to that para maunawaan natin. Ano mo kung saan ginamit, alam mo kung ano pagkagamit, at doon sa original language, nililista niya kung paano ginagamit iyon. Kaya mas naiintindihan natin. So, thank you po Lord that merong Strong's Concordance. Binibigyan ng number yung mga words sa Bible. Isa pa, gematria. Yung gematria naman po is an alphanumeric numerology system where letters are assigned numerical values. Kaya sabi, the last days daw, makikilala daw yung Antichrist kasi may number, yung Antichrist. Ano? Yung total sum ng letters, minsan kinakalculate yon, mayroong hidden message, mayroong code, etc., etc. Gematria. Nadi-discover nila ngayon ano yung mga sinasabi talaga ng Panginoon. Through these numbers, yung mga numerical values ng bawat letters. Paano ngayon yan? Meron tayong letters sa English alphabet na wala naman sa Hebrew. Maa-amaze ka, even His name. Inalis yung mga vowels, pero kumpleto pangalan ng Lord para sa atin. Amen? Paano nga ba nagsusukat ang mga ancient Hebrews, ang mga ancient Israelites? Paano nila dinidetermine yung number ng bawat bagay, yung weight, yung measure ng bawat bagay? Paano po? Weights and measures are expressed in terms that are not easy for people today. Nabanggit ko ito nung last na message ko. Nasabi ko, iba silang magsukat, hindi katulad natin digital na lahat. While every effort has been made to provide accurate modern equivalencies, kailangan na matuto na yung bawat measure nagbabago, bawat era, kailangan mo maunawaan, nagbabago kada palit ng hari. Kasi yung bawat hari, meron siyang karapatan na baguhin yung eksaktong measure na gusto niya na pagtibayin. Doon sa ancient Egypt, meron doon tinatawag na sukatan, ways, yung scales, dalawa lagi yung scales nila. Para sa mga precious materials and metals, winiweigh yan sa balances, laging dalawa yan. Merong scales. Ang tawag dito ay eben, yung Hebrew word which means stone and weight. Okay? Hindi weight na W-A-I-T. Kung hindi weight, timbang. Okay. Ganyan po yung picture na nakuha ko dun sa mga stones. Now, itong mga stones na to, nilalagay nila sa bag. Ang inang ko nung araw, ganun, meron siyang bulsikot, ang tawag niya, bulsikot. Maliit na purse. Bulsa is bag. Pero maliit na bag, bulsikot. May pagka-Espanyol yung mga salita ng ating mga ninuno. May bulsikot. Ngayon, ito mga stones na to may bulsikot. Nung araw, para makapandaya, ang isang nagtitinda or may negosyo, 2 bulsikot. At kakapain niya yan kung alin yung ilalabas niya. Okay? Kakapaan niya yun, alin ang gagamitin niya. Now, these stones were kept in a bag. Makikita niyo yan dyan sa mga verses na yan. Assignment. Picturean mo, basahin mo pagdating sa inyo. Kasi ang dami kong slides ngayon. 1 minute lang per slide. Para wag akong humaba. The Hebrew word that means to weigh is shakal. Doon ang galing yung shekel. Yung kanilang pera. 1 shekel. 2 shekels. Okay? So, yun pala ibig sabihin ng shekel. To weigh. Timbangin. Mayroong timbang. Kung gusto mong bigyan, malaman ng halaga ng isang tao, ng isang bagay, may timbang. Yan. Nung araw may nagbigay ng t-shirt kay Pastor Obet, tinimbang ka, ngunit sobra. Hindi niya yung sinuot. Asar na asar siya sa nagbigay. Praise God for that. Now, yung first legislation para dun sa economic righteousness,
ay nakikita yan doon sa Deuteronomy 25, 13-16, and Leviticus 19:35. Do not use dishonest standards when measuring length, weight, or quantity. Ayaw ng Lord yung nandadaya. Kaya in the last days, for us to be the best witnesses for Him, kailangan accurate yung ating testimony. Kailangan accurate yung nililista natin kasi bawat ilista mo na ginawa ng Lord may timbang. Amen? Yung araw, yung 1 shekel, $4 yun. Imagine mo magkano sa peso yun. Malaki-laki pagbabayaran ng Pilipino, paggagastos siya in dollars. Pero, kikita siya pag sa shekel. Oh, maraming magpupunta sa Israel ngayon. Okay. The terms used to classify weights and measures in Israel came out of items found in everyday life. Ano-ano yon? Ano yung ginagamit nilang units of measure? Measurements of length were derived from the length of the limbs of human body. Alam niyo ba yon? Yes. Ang gamit ay, ito, katawan natin. Naku, parang paano na kung si Brother Mac David ang susukat. Nung araw, nanay ko, iniipon yung aming mga periodiko at binebenta yun doon sa mga nagkakalakal. Pag dumating na yung kariton, naku po, yung aming mga dyaryo, nandun yung sa landing nung hagdan. Pag mataas na sa inang ko yung Manila Bulletin, bebenta na niya yon, ibababa na. Yung nagtitinda ng yung nangangalakal, ang haba kaya ng kuko. Kaya yung isang dangkal, parang isa't kalahati. Tapos sabi ko, inang parang dinadaya po niya kayo. Kasi yung dangkal niya hanggang dito. Sabi ng inang, hayaan mo na siya. Talagang iniipon ko yan para sa kanya. Yung measurement, mula sa kung yung katawan mo. So, yung isang dangkal na yun sa inang ko, nung daya talaga nung natatandaan ko yun eh. Buti na lang nalimutan ko na yung itsura niya kasi kung hindi, baka pag nakasalubong ko siya, ikaw nung daday sa inang ko nung araw kung buhay pa siya. Yung cubit, yung distance between one's elbow to the tip of the middle finger. Yan pala yung 1 cubit. So, nung mineasure yung templo, ayun pala, ilang cubits daw? Ay, grabe. Napapagod naman yung sumasayaw, Pagka nagme-measure, ilang cubits, ginaganyan nila. Pag sinabing one span, sa atin yung one span, yung hero, di ba, May long span, merong regular na span. Pero Bible days, the span was measured from the tip of the thumb to the tip of the little finger. Ayan na yung magjajaryo. Ito yung nagkakalakal. Yun yung one span. Ayan, ito yung picture niyan. Ayun. So, 1 cubit, ito. One span, isang dangkal. Okay. Are you getting this? Mag-ingat ka, huwag kang magpapaputok pag bagong taon, baka mawala yung pandangkal mo. Paano naman po yung a Sabbath day's walk? A Sabbath day's walk is the distance between Mount of Olives and Jerusalem. Allowed lang sila mag-travel kapag papunta sila sa templo. So, pag sinabing magta-travel ka, kailangan yung measure ng distance between Mount of Olives to Jerusalem, yun lang yung iwawalk mo. Nandadaya, Pero legal yun pag pareho nung measure nung mula Mount of Olives hanggang Jerusalem or Jerusalem back to Mount of Olives. So, ganun sila parang ganun sila mag-measure, pag sinabing Sabbath day's walk. And according to Josephus, this distance was about 6 stadia or half a mile. Half a mile. Yun pala yun. So, allowed silang mag-travel ng ganyan. Naabutan namin nung nagpunta kami sa Mount Carmel, naabutan kami doon, it's almost the Shabbat. Naiinis yung driver sa amin kasi ang tagal daw namin, picture pa kami ng picture. Sabi ko, bakit bang init ng ulo niya? Sabi ko, gano'n. Sabi ni Pastor, kasi magsasyabat na. Magsasyabat na. Baka mapilitan siya na yung journey niya, yung magsuslow down siya. Kasi it will be considered work. Okay, are you getting this? Rabbinical rule derived from Numbers 35:5.
doon in-establish yung permissible, yung Sabbath travel kapag kasing haba nung pagpunta mo sa templo. Now, we need to be reminded of this na ang pagkahanay nila, nakapaligid sila lahat sa templo, hindi ba? Kahit doon sa Mishkan, doon sa nagta-travel sila in the wilderness, ganun sila mag-plot ng kanilang mga tents. Nasa gitna lagi yung yung tabernacle. So, you can just imagine pwede pala namang mandaya pagka ganoon yung iyong pupuntahan. Sabi sa Exodus 16:29, basahin po natin to. 1, 2, 3, go. Bear in mind, sobrang sakto, sobrang sakto. Bakit? Sinasabi dito, everyone is to stay where he is on the seventh day. No one is to go out. Para makasunod ang tao, inihanda ng Lord yun. Ang tindi. Ano ginawa niya? The Lord has given you the Sabbath. That is why on the sixth day, He gives you bread for 2 days. Nakukuha mo ba to, kapatid? So, maraming tao nahihirapan i-give up yung Sabbath kasi iniisip nila mawawalan sila. Pero hindi nila alam na una na pinagpala ng Lord yung 6th day kasi on the 7th day, magkokolekta ka na lang. Are you getting this? For a system of weights, measures of length, and the measures of capacity to be fair, it requires sanction of an authoritative law. In this case, ang pinagkunan ko po nito ay ito, yung Vox 1965. Yan yung naging reference ko dito sa mga binibigay ko sa inyo. Metrology, Weights and Measures of Ancient Israel. Ginawa po yan ni Roland de Vaux, 1965. Now, panahon ni King Hezekiah, about the 8th century BC, panahon ni Hezekiah, nagkaroon siya ng mga reforms. Itong mga reforms na to, ipinatong niya bilang economic reforms, economic reforms, introducing official weights called LMLK. Sabihin nyo nga po, LMLK. May nire-represent yung LMLK na weights. Parang pumasa sa product standard. Parang iyan ang standard ng hari. Kaya pag gusto mo na tama yung sukat, tama yung timbang, titingnan mo yung nakalagay na selyo, LMLK. Nakukuha mo yon? Nakalagay doon, LMLK. Now, the word LMLK means belonging to the king. Wow. So, ang isang tao na nagpapatupad ng tamang sukat sa paglilingkod, tamang sukat sa pag-worship, tamang sukat sa lahat ng kanyang sinasabi, tamang sukat sa kanyang pagnenegosyo, tamang sukat, tamang timbang. May tatak yung tao na yun. Belonging to the king. Now, get this. Pentecost ngayon, tatakan ngayon. Tatatakan ka ng banal na spirito. At lahat ng meron tatak, you belong to the King. LMLK. Ganito yung picture para lang makita nyo, wow, ang ganda naman ang picture na nakuha mo ha. Siyempre, ganda no, Teki, ito na lang. Ayan, ganyan ang itsura actually niyan. Parang trapezoidal na stone, ganon. Pagkatapos, all sides niyan, merong nakalagay na LMLK. Belonging to the King. Ang ganda naman, yung parang kahit na saan ka pumunta, basta merong selyo na ganyan, alam nila, standard ng hari. Wow. How you talk, how you walk, how you dance, how you sing, LMLK. Hindi maalaala mo kaya ha? Ano yun? MMK. O sige. Sabi ko sa inyo, 1 minute lang per slide. The introduction of standardized weights and measures was an attempt at stopping the dishonest practices ng mga merchants nung araw. Remember ang Lord, pagdating niya sa templo, binaliktad niya yung mga tables. Tama? Kasi kitang-kita niya nandadaya yung mga doon. Ibig sabihin,
Naku, itong mga taong to, they do not belong to the king. That's how they do things. It shows. The royal seal guaranteed that the measuring weights were accurate and followed an official standard. Sa Thailand, merong ganon, hindi ba po? Yung warrant, the king's, yung seal. First time namin nagpunta doon sa Thailand, sabi ni Pastor Atisha sa amin, bibili ba kayo ng mga pasalubong nyo? Tuturuan ko kayo. Eto, mga produkto ng hari ito. Yung produkto ng hari, meron niyang seal. At yung seal na yon standardized yan. At dahil standardized yan, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka maloloko dyan. Kahit anong produce, pag meron selyo ng hari. Now, inintroduce yung standardized weights and measures noon. Si King Hezekiah. Now, the royal seal guaranteed that the measuring weights were accurate and it followed the official standard of the king. Sa Thailand, yung tinatawag na royal project, pag nakita mo yung selyo na yon, hindi ko nilagay kasi ayoko yung selyo dahil demonic, Garuda. Ngayon, pag nakita mo yun doon, kahit bibili ka ng kape, kahit bibili ka ng chips, bibili kang candy, kahit ano bilhin mo, basta merong selyo ng hari, pasok siya doon sa royal project. They call it the Royal Warrant of Appointment. Mayroon siyang pagtitibay mula sa kaharian ng hari. Okay? So, yung Garuda, titingnan mo yun kung merong ganoon. Kung meron nun, maganda yan na bilhin. Maganda yan na ipasalubong. Nilid tayo ng Lord dito, 3 years. 3 years. Global tayo. Sabi ng Lord sa atin, dadalhin natin yung salita ng Diyos to the ends of the earth. Andun tayo sa ganun na picture that the shepherd staff will travel. At di tayo pwedeng mandaya. Kailangan natin sundin yung sukat ng Panginoon. Sabi sa Romans 11:25, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. Sabihin mo nga po, full number. Naku po, ano bang unit of measure yan? Ano bang unit number yan? Full number of the Gentiles. Sa New King James Version, fullness of the Gentiles has come in. Ano ba ibig sabihin ng fullness of the Gentiles? Ano ba yun? 144,000? Yan ba yun, Pastora? Yan ba yun, Pastora? Hindi. Hindi. Merong certain standard na ilalagay ang Lord na pagtitibayin. Kapag na-reach na yon, sasabihin, kota na, then babalik na ang Lord. Mga kapatid, pagbalik ng Lord, ang sabi, all Israel will be saved. Hindi mo ba kayang mag-grasp ito sa mind mo? Hindi mo ba kayang madangkal? Hindi mo ba makayang ipag sa cubit, yung measure niyan? Well, kapatid, ito yung good news. Yung tinuturo kanina sa Sunday School, karugtong nito, pinosisyon ka ng Lord. Sa militia pala. Pinosisyon ka ng Lord for victory. Amen. That is why makakaya mo yung measure na yan to the ends of the earth. Sabi mo na po akong passport, di kumuha ka. Biro mo nga, alam nyo to magre-renew ako ng passport. Magre-renew kami, sasama kami sa conference. Tapos lahat yung tao sa QC, binigyan na assignment ni John. Sabi niya, madali, una-unahan tayo. Kung sino mauna, makakuha ng appointment para sa kanila. During that time, we were in Hala-Hala, in Bagumbong. Kung saan nakaupo ako, wala signal doon sa bahay nila Ate Shirley. Alam po ninyo, all of a sudden, nagkaroon ako ng parang quickening in my heart. Pagka dyan maupo, doon ka maupo. So naupo ako doon. Pag upo ko gano'n, biglang na-receive ko. Paki-check po, meron pong appointment ganong day. Tapos sabi ko, okay, thank you po Lord. Ko gano'n. Tapos nawala na yung signal. Yun lang. Yung ilang seconds na yon na lumipat ako, sino nagpalipat sa akin? That is the exactness of the measure of God. Wow. Hallelujah.
Minsan hindi natin namamalayan yung fullness dumarating pala sa atin kasi hindi tayo aware, hindi tayo conscious ano na ginagawa ng Lord. Minsan, tinatawag ka pala ng Lord magpastor, tapos di mo namamalayan. Paul saved his best witness for last. Ito kasi sabi niya, di ba? Ito yung sabi niya, ay, paano ba bumalik? Hindi ko pala, mali pala to. Okay, Paul saved his best witness for last. He proved that the very character and work of God were involved in His love for Israel. Sorry ha, bakit small letter G? Alam mo yon, lahat ng bagay, sinukat niya ayon sa gaano niya kamahal ang lipi ni Abraham, ni Israel, at ni Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob. Verse 25 speaks of God's timing. So, sukat ng oras. What has happened to Israel is all part of God's plan. And He knows what He is doing. Hindi yan alatsamba. Alam niya na mayroong kailangan sukatin. Kaya pag pinagbilang tayo ng Lord, okay, mula Feast of First Fruits, hanggang dito, bumilang ka ng 49, kailangan nagbibilang ka. Pag hindi ka nagbilang, mawawala ka kasi hindi yan dangkal, hindi yan cubit, hindi yan span, hindi yan ganon, hindi yan gagamit ng dalawang scales na mayroong stones, hindi. Tinitimbang ang bawat araw. Ngayon mo lang narinig yung kapatid, yung may timbang ang bawat araw, di ba? Ngayon mo lang narinig yun. Pero ganun tingnan ng Lord yung nalalabi nating panahon. What has happened to Israel is all part of God's plan. Alam niya kung ano ginagawa niya. The hardening of Israel as a nation is neither total nor final. Hindi yan, temporary lang yan. Hindi yan panghabang panahon na matigas ang puso nila. Hindi po. Temporary lang yan. Yung window na yon na nagtitigas pa sila ng puso, panahon niya ng church ngayon. Panahon niya ng church para makakilos ang church. Panahon niya na binibigyan tayo ng atensyon ng Lord para yung fullness natin, ma-reach natin. Yung tamang timbang. Ma-reach natin. Di ba po, pagka bumibili tayo ng mangga, pag bibili tayo melon, pag bibili tayo mga prutas, hindi ba hindi lang natin tinitingnan yung itsura, hindi lang natin tinitingnan yung bilog, yung dugtungan, inaamoy natin. Tama? Kasi ang gandang measure yon. But even the scent is a unit of measure. Are you getting this? Yes. Even yung amoy, that is why yung offering may amoy. Pasensya na kayo, nag-bake talaga po ako ng tinapay. Opo, kaya lang may napapuntahan eh. Kaya napilitan akong bumili. Napilitan akong bumili. Pero alam po ninyo, every time I bake our own bread, hanggang taas, nangangamoy po yun. You call it weight. May timbang yun. Kasi naaamoy ang timbang. Ngayon, I am introducing you to a different kind of weighing system. Pag hindi mo naamoy, kapatid, baka hindi pa luto. Kasi mag-emit lang siya ng tamang scent niya, tamang odor. Yung flavor kasi, na-reach na. After mo siyang ma-proof, na-reach na niya. Alam mo yung amoy ng tinapay na pinaalsa mo, di ba? No? May amoy yun. Ang bango na nun. Lalo na kapag nag-heat na siya dun sa temperature na pagpasok sa oven, pag heat niya dun sa temperature, magre-respond siya, magre-react siya until the bread reaches the fullness. Ang bango-bango na. Hindi amoy French baker. Amoy bahay mo. Nung unang ako ay translocate ng Lord, naamoy ko yun, yung bed na yun. I was brought by the Lord to Qumran. And then I saw a person baking his bread on top of a slab of stone. And then I was there looking at him. Sabi ko, Lord, sino po yun? Noon lang ako nakaranas nung matranslocate ako eh. Lord, sino po yun? Tapos sabi niya, Bedouin.
Di ko yun naiintindihan. So after that experience, nagpatulong ako sa magagaling mag-internet, di pa po ako marunong noon. Sabi niya, ito po sabi sa Google yun daw mga Bedouins, ganito, ganun po, ganun po. Tapos one peculiar thing about Bedouins, they bake their bread on slab of stone. Kasi ko, wow, hindi ko na nalimutan yung amoy na yun. Kasi alam ko, pinaamoy yun ng Lord talaga sa akin. Yung perfection, yung fullness na ready to eat na yung bread, ready to partake, ready to distribute na yung bread. Alam mo bang ang dami nating mga revelations ngayon na hindi available dun sa mga nauna sa atin? Bakit? Hindi pa fullness ng time ng revelation na yon. So the hardening of Israel as a nation is neither total nor final. It is partial and temporary. Tanong, how long will it last? Ito rin yung sagot, until the fullness of the Gentiles come in. Sabi dun sa sa Romans 11. Basahin niyo po yan. Ang ganda po niyan. There is a fullness for Israel and there is a fullness for the Gentiles. Darating ang time, tama ang timbang. At yung timbang, makikita mo, alam mo, tama timbang dahil naamoy mo. Pastora, it does not add up. You will have to involve your whole being. All your faculties will have to be involved to know that you are ready for the coming of the Lord. Are you getting this? Today, God in His grace is visiting the Gentiles and He is taking out a people for His name. Yan ang totoo. Yan ang totoo. He is visiting the churches. He is visiting this church. Kasi bakit? Hintayin niya na makita niya. Hintayin niya makita niya yung grace talaga, yung fullness ng grace. Individual Jews are being saved, of course. Pero itong present age natin, primarily a time when God is visiting the Gentiles and He is building His church. Inaalis ng Lord yung mga denominations, pero He is building His church, yung ecclesia. Alam mo yung ecclesia, sila yung nagtitimbang ng mga bagay para madesisyonan kung alin ang tuwid, alin ang baluktot. Tama po ba? Yes. When this present age has run its course and the fullness of the Gentiles has come in, then God will once more deal with the nation of Israel. That is why in prayer, let us not miss Shalom Initiative. You have it here. Kung wala man, don't miss yung prayer time, praying for Israel. Don't miss your prayer meetings. Don't miss yung time na we are celebrating Passover through the communion. Don't miss. Kasi bakit? Yung making ng church, hinuhubog niya sa pamamagitan ng mga iniwan niya sa atin na sinabi niyang, gawin mo ito sa pag-aalaala sa akin. Tama po ba? Huwag kang mawawala, kapatid. Sabi dun sa Romans 11:25 yan. Yung Romans 11:25, one of the many until verses in the Bible. Di ba ang daming until. Naalala ko si Pastor Obet dati. May kinakanta siya. Sabi ko, ano ba talaga yung ibig sabihin ng kinakanta mo na yon? Ang sabi doon sa kanta niya, hanggang ang puso ko'y napagod. Mali ang tono. Hanggang ang puso ko'y napagod sa paghihintay kay tagal. Ngayon ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Sabi ko kay Pastor, kanino mo kinantay? Hindi. Walang ganun, ha? Kayo talaga. Titignan ko lang kung gising kayo. Pero minsan, alam mo, yung paghihintay natin, nakakapagod talaga yon. Imagine mo kailan pa yung gera sa Israel. Gaano na kada intercept nila, magkano ginagastos nila doon? Hindi ba napapagod sila nung may sirena, tatakbo? Di ba? May sirena. They have been living their lives in between sirens. Sobrang hirap po nun. Pero nire-require ng Lord, magtiwala ka pa rin. Pag narinig mo yung sirena, tumakbo ka doon. Di ba? Run for shelter. Di ba po?
So, importante yung maunawaan natin yan. Ang daming until verses sa Bible. Matthew 23, Luke 21, Psalm 110. Ang daming until verses. It is reassuring that God knows what time it is. And He's never late in fulfilling His will. Ang laking bagay na alam natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran, alam niya yung panahon at hindi yun madidelay. Pinakamainam na magtiwala tayo sa Kanya. Pag sinabi ng Lord na mag-asawa ka na, mag-asawa ka na. Ayoko po sa Kanya. Ganyan din sinabi ni Pastora Ella dati. Pero ngayon, may Jedboy at Tov na sila. Naku, baka nanonood. Baka nagjo-join. Let us put emphasis on the covenant of God with Israel. Ano ba covenant ng Lord with Israel? God chose Israel in His grace and not because of any merit na meron siya. Kung hindi, pinili siya dahil minahal siya. Oh, naku po. Naku po. Ano reading natin ngayon, di ba, Book of Job? Kanina, magigising yung kapitbahay ko dahil sumisigaw ako habang binabasa ko yung Job. Grabe, sabi ko, Lord, grabe po kayo, grabe po kayo. Napaka makapangyarihan ng Diyos talaga. Hindi mo pwedeng hindi siya pagtiwalaan. Sabi ni Pastor Bibo yan kanina doon sa kanyang paglilid sa worship, offer yourself no other option. Sabi niya, wala kang no option. If the nation was not chosen because of its goodness, can it be rejected because of its sin? Alam niyo po, nagjo-join po ako doon sa Shabbat in Your Home, kay Paul Wilbur. Meron silang program, si Paul Wilbur and his family, Shabbat in Your Home. Kasi nag-iisa ako sa bahay, so pagka walang Shabbat, yung alternate days, I usually practice Shabbat on my own. And I'm joining yung family ni Paul Wilbur. Ang ganda po nitong last Shabbat, yung kahapon. Ang ganda po. Blessed na blessed na blessed na blessed ako. I-share ko bago ako matapos. I-share ko. God will not break His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Yan po yung totoo. Kaya kahit dumating sila dun sa punto na nag-stubborn sila at kung ano-ano mga ginagawa nila, tatandaan natin yun. Hindi niya i-break yung covenant niya. Hindi niya yung babawiin. Sabi doon sa Leviticus 23, the festival of harvest. Basa natin to, 1, 2, 3, go. From the day after the Sabbath, the day you bring the bundle of grain to be lifted up as a special offering. Count of 7 full weeks. Keep counting until the day after the 7th Sabbath, 50 days later. Then present an offering of new grain to the Lord. Okay, nakita ninyo yan ha? Ang linaw-linaw niyan. Hindi yan binura sa Bible. Hindi yan inumit, hindi yan in-skip. Ang sabi, keep counting until the day after the 7th Sabbath. Now, for the best witness to arise in the last days, your best witness should know how to count. And in saying you know how to count, alam mong magtimbang. And in saying alam mo magtimbang, ikaw mismo, meron kang warrant seal that you belong to the King. Tama timbang mo. Hindi ka kulang sa pananampalataya. Hindi ka kapos sa faith. Hindi ka kapos sa hope. Tama timbang mo. Praise God. Sabi dito, from verses 17 to 19, basahin po natin. From wherever you live, bring 2 loaves of bread to be lifted up before the Lord as a special offering. Make these loaves from 4 quarts of choice flour and bake them with yeast. They will be an offering to the Lord from the first of your crops, along with the bread. Present 7 one-year-old male lambs with no defects, 1 young bull, 2 rams as burnt offerings to the Lord. These burnt ang daming offerings. Ang dami. At dito, sabihin ko sa iyo, dapat tama timbang ng offering mo. Kasi meron yan tamang timbang eh. Doon sa tinuro ko sa SPT, pag sinabing 1 ephah,
makakabake ka doon ng 4 na loaf of bread. Tapos, yung 1 omer, about a tenth of an ephah. Wow! Kaya pala nung sinabi ng Lord na, keep an omer of manna at ilagay mo doon sa Ark of the Covenant, it will feed you in the wilderness. Yung manna na nag-feed sa wilderness will be shared to the generations next to you. At tuwing makikita nila yon, makikita nila, ay, yun yung yun yung kinain nila nung nandun sila sa wilderness. Hindi yun inaamag, hindi yun nabubulok. So makikita natin, tithes pala yun. Kasi 1/10 yon ng ephah. At alam mo yung tithes, kung ano measure nun, it is equivalent to 1 supply of food, meal, per person. Pero ang iniiwan sa'yo ng Lord, 90%. Yes, that's right. Ibig sabihin, 9 days kang kumakain, 10 lang yung sa Lord. Nakukuha mo ba to? Tamang timbang. Tamang timbang. Nag-o-overlap yung 1 linggo. Kasi bakit? Kailangan na ma-receive mo yung kakainin mo dun sa pagtumigil ka ng Friday, kasi Saturday di ka mag-work, tapos Sunday. Kaya pala, 9, yung share mo. Now, ganun yung sharing ng Lord. Ngayon, kailangan lang matutunan natin, tama timbang natin. Tama. Dapat tama timbang natin. Ang daming required na offerings na dadalhin sa Lord. Bakit? Kasi bakit? Yung 49 days, sakto yun, ha-harvest sila ng barley, ha-harvest sila ng wheat. Wow! Wow, 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 wow. Yung agricultural aspect ng mga feasts, laging may katapat na harvest season. At yung harvest season na ito, yung early harvest, yung early rain, nag-produce na sa kanila ng barley. Yung latter rain, magpo-produce sa kanila ng wheat. Therefore, dun sa time ng Feast of Pentecost, dun sa time ng Shavuot, pareho nang available yung barley at saka wheat. Kaya nakakapagtaas sila ng loaf ng barley, loaf ng wheat. This is a time of harvest. And especially during times of harvest, we should be grateful for what the Lord has done. Hindi tayo dapat yung parang iisipin natin, sa akin to, tatago ko na to. No! Don't hoard. Kasi bakit tinuro ng Lord sa'yo, pinapakita sa'yo ng Lord, anak, ito yung timbang, oh. Ito lang ang kakainin mo sa maghapon, oh. 9 na araw ka na kumakain, meron ka na naman bagong linggo. That's right. Mabuti ang Diyos o mabuti ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Amen. Tapat siya tunay. Di ba? So, time ng harvest, kaya sila nire-require mag-offer. Kasi bakit? Pag nag-offer, meron uling harvest. Naku, iyak kami na iyak ng SPT. Teacher namin noong day 3, si Pastora May, taga Porac, yung pastor natin sa Porac. Ang sabi niya, ang simple-simple sabi niya sa amin, kapag nag-ani ka, yung ani mo may buto. Isa lang ang ibig sabihin, meron ka uling pantanim. Amen. Iyak ako ng iyak. Nakatingin siya doon sa pantanim. Hindi niya tinignan na may blessing ako ngayon. Nakatingin siya doon sa meron siyang ibibigay uli. Meron siyang ire-release uli. Wow! Thank you po, Lord. Salamat sa buhay ng kapatid na yun. Ang dami ko natutunan sa kanya. Now, it's harvest time. Barley harvest, wheat harvest, Jews and Gentiles. Kaya pala sinabing fullness ng Gentiles. Kasi mag-harvest tayo. Kaya pala itong season na to, sinasabi ng Lord sa atin, go to the ends of the earth. Harvest to the ends of the earth. Jags ko, connected ka sa heart ng Lord. Connected ka. Bakit? Nandito na ang Lord, pinaprepare na niya yung Israel. Nandito na ang Lord, pinaprepare na niya yung pagbalik niya. Kaya kailangan may kinalaman ka doon sa fullness ng Gentiles. Okay? Isang araw si Sister Nena, sabi ni Sister Nena, kachat ko siya, nung malaman niyang may ministry tayo sa Karen, sabi niya, Cynthia, alam mo ba na yung Karen pinag-aaralan dahil maaaring isa sila sa lost tribes?
Sabing ganun. Kasi tinitingnan daw yung lahat ng mga tribes, mga nations na sobra yung persecution. Eh di ba, they are known to be people on the run. Kaya inaral daw yan, yung grabe persecution na tinatanggap. Tinitingnan daw talaga yun. Bakit ganun paghihirap na pinagdadaanan nito? Kasi isang senyalis yun na Israel. Hudyo siya. Yung grabe yung pinagdadaanan. Grabe, no? So kung binigyan tayo ng assignment pala sa Karen, tapos ma-realize natin na meron pala silang dugo, at hindi pala pinagkatiwala ng Lord sa atin. Ulitin ko hindi pa po ito nakaka-connect. Pero dahil sinabi niya sa akin, parang sumaya ako. Parang na-excite ako. Parang na-excite naman ako. At least meron na akong isang alam na salita. Tableau. Thank you. Tableau. There is an anointing for a double portion return today. Yan ang totoo. Ito yung sabi ko sa inyo, gusto ko i-share sa inyo, doon sa Shabbat in your home, si Paul Wilbur, he was sharing this. Sabi niya, alam niyo ba, na dalawa ang loaves na itataas, dalawa ang loaves na nire-require ng Lord na i-offer sa Kanya, kasi kung ano yung itinanim mo, yun din yung measure ng aanin mo. Kung ano yung timbang nun, yun din yung timbang na gusto niya i-release sa'yo. Nakatingin ang Lord sa i-release niya sa'yo. Kaya, ang ni-require niya sa'yo, dalawa. Grabe yung magiging harvest sa last days kasi may New Testament, may Old Testament, may Jew, may Gentiles. Double. Kaya 2 loaves of bread. Kahapon, tuwan-tuwa ako kasi ang laki nung challah bread nila eh. Kami ni Zaza, nagsishare kami ng recipe noong pandemic eh. Paano gumawa ng challah bread. Alam niyo po, yung challah bread na gano'n, dalawa yung kanya. Ang sabi ni Paul Wilbur, di ba pag titingnan mo yung challah bread, braided kasi siya na tinapay, di ba? Pag titingnan mo yan, parang nakaganito. Yung kaliwang kamay mo, naka-rest. Yung kanang kamay mo, naka-rest. Pero yung hawak-hawak mo na yun, sa harapan mo, blessing yun. Bread yun for you. Kaya pala, tuwing kakain ka ng challah bread, sinasabi mo na, tumatanggap po ako mula nito sa inyo kahit wala po akong ginawa. Walang alisan sa pwesto. Grabe. Alam mo, 2 yun Hindi lang isang challah bread. 2. Tapos sabi ko, wow, gano'n kami katagal hindi gagawa para kumain. Kaya lang nagtatrabaho para may kainin. Sabi ko nung minsan kay Pastora Ella, bakit ba tayo nauwi sa ganito? Palagi na natin tinitingnan ano nutritional value, ano pangit dyan sa pagkain. Dati ina-enjoy lang natin pagkain. Kasi ang dami natin inaksaya dati. Kasi ang dami nating hindi binilang, hindi sinukat. Sobra-sobra tayo sa matamis. Umamin naman dyan yung mga... So there is an anointing for a double portion return today. Kasi every Shavuot, 2 ang itinataas. Hindi lang isa. Okay, excited ka, no? We don't give in order to get. Hindi ka nagbigay dahil nasa isip mo, ay, double portion, para 2 tanggapin ko. No! Ayusin natin yan. Mali na timbang mo pagka nandyan ka na. Mali na timbang mo kapag ka dyan ka na na-focus na, dodoblehin ko kasi gusto ko yung tapos kikwentahin mo na. Hindi. Mamamali ka ng sukat pag nagkwenta ka na doon sa ganong anggulo. The principle of sowing and reaping is a powerful covenantal blessing. So it is about your relationship with the Lord. Yun yung pinopor ng Holy Spirit sa atin para ma-empower at ma-equip tayo dun sa relasyon natin sa Panginoon. Para yung iniisip mo hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Para yung miracles na hindi mo pa naranasan before, mararanasan mo ngayon. Because the Holy Spirit is given in Pentecost. He's not looking to take something from us. Hindi po ganon.
Minsan tayo, ganun ang pakiramdam natin pag mag-o-offer tayo, pag magbibigay tayo, pakiramdam natin, nabawasan yung pera natin. Hindi dapat ganun. He's looking for us to present something to Him that He can bless. Kasi kung wala kang in-offer, alin doon na ibe-bless ng Lord? Paano kung wala laman yung bulsa mo? Yung sarili mo. Hindi ba? That's right. Sinabi, offer your bodies as a living sacrifice. Present your bodies as a living sacrifice as we present our bodies to Him. This is something that He can bless. Amen. Therefore, pagka hindi natin binigay yung sarili nating time, yung talent, hindi natin pinagamit sa Lord, then alin na ibe-bless ng Lord? That's right. That's right. Remember what happened exactly on this day, nearly 2,000 years ago. On the very same day that Israel celebrated receiving the Torah, the law written on tablets of stone, God sent His Spirit to write His law on human hearts. You tell me about exact weight and measure. You tell me about cubits and spans. You tell me about scales. That is why ayaw ng Lord na nandadaya tayo sa timbang. Kasi siya, siniguro niya, tama ang timbang ng bawat araw mo. Ngayon lang ako nakarinig na ang araw may timbang. Yun na nga eh. Kasi mineasure natin ang ating araw sa oras, minuto, segundo. Tama po ba? Samantalang ang tawag dito sa feast na to ay Feast of Weeks. A divine appointment set thousands of years in advance. Mayroong itinakda ang Lord. Mayroong appointed season ang Lord. Doon sa Mount Sinai, when the law was given, Exodus 32:28 tells us about 3,000 people died that day. Kasi bakit di sila nagtiwala sa Lord? Yung sinabi niya, di niya pinaniwalaan. Pero doon sa Acts 2:41, noong nandoon yung mga disciples ng Lord at nagtipon-tipon sila dahil sinabihan sila ng Lord, wait for the coming of the Holy Spirit. On that day, about 3,000 in all were added to their number. Yung exactness ng measure, 3,000 people. Nung Old Testament, sa Mount Sinai, 3,000 people sa New Testament. Are you getting this? Pero ba aksidente sa Lord? Di ba ito yung timbang na sinasabi ng Lord sa atin? Kaya pati ikaw may bilang. Kaya huwag ka mag-a-absent. That's right. Kasi baka maging 2,999 pag wala ka. Sinasabi ko lang yun para malaman mo, mahalaga ka. Huwag mo sabihin na, wala na akong maiaambag, taga-upo na lang ako, wala na akong kayang gawin, hindi nga ako marunong ganito, ganon. Ang ganda nung inawit kanina ni Jade, yung kahit na mayroong pagkukulang, ang ganda nun. Grabe. Where the law brought death, the Spirit brought life. Yun po yung totoo. Yung law, yung batas was given. Pero dahil hindi nila ginustong magpasakop at mag-submit sa law, it brought death. Pero nung dumating, nung binuhos ang banal na spirito, they received life. At yung life na yon, mayroong timbang. As the Spirit is poured out, be the best witness, kapatid. Be the best witness. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, be the best witness. Sabihin mo sa nasa kanan mo, be the best witness. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Kapatid, there are times na kami po, mga pastor, nag-iisip kami na, Lord, will this word be a witness to them? Paano kung wala akong kwento? Paano kung walang kwento na i-insert? Walang example na i-insert. Meron po kayang halaga yung aking word? Minsan nag-iisip kami talaga ng ganon. Pero alam niyo, ikaw mismo sa sarili mo, hayaan mong maranasan mo na ang Lord ang naglalagay ng kwento. Kasi yung kwento sa buhay mo, kwentado yun ng Lord. May timbang yun sa Lord. At pagdating natin doon sa susunod na Pentecost, kung hindi ngayon sa susunod na Pentecost,
Pagtimbang. Hindi na tayo yung magse-set ng ready, get set, goal. Tama timbang natin. Praise God. Shall we pray? Hallelujah. Lord God, Paul saved the best witness for last. Kasama po kami doon. At Lord, yung pagkakatiwala niyo po, hindi po basta-basta. Kaya Lord, may takot sa puso ko na hindi ko maibahagi yung tamang mensahe sa tinakda niyo pong panahon. Palaging may timbang, palaging may lundo. Lord, ngayon naman, dahil na-preach ko na po yung word, tulungan niyo po ang aking mga kapatid na maging tama ang kanilang pagtanggap at maging sapat ang kanilang pag-apply ng mga salitang ito. You only have one bag with you. You only have one bag. And we know, oh Lord God, yours is the perfect scale. Perfect po yung timbangan ninyo. Kung meron man di makapasa dahil lamang kami mismo ang hindi nagtapat. But this day, O Lord God, bago po namin i-lift yung 2 loaves, siyasatin niyo po kami, Lord. Nagpapasuri po kami sa inyong harapan ngayon. Lord, create in us a pure heart. Create in us, O Lord God, the right spirit na kakailanganin namin para makaharap kami sa aming sarili at timbangin namin yung aming sarili kung sasapat. Lord, I pray dahil eksakto po ang lahat, even our names, bawat letra ng aming pangalan mayroong number. Magkakaiba po kami ng timbangan pagharap sa inyo. Hindi nyo i-require dun sa isa yung ni-require nyo sa kabila. Lord, thank you po. Salamat po kasi iniisip pa lang namin na pare-pareho ang i-require nyo sa amin. Natatakot na po kami. But Pentecost, Shavuot, is a day of double portion. That is why we know, Lord God, kung paano yung requirement ay nandun. Kasabay nun yung grace. Today, O Lord God, tulungan po ninyong makaluhod kami sa inyong harapan at tanggapin namin yung grace na ino-offer ninyo for this day. Nobody will die today, but instead, O Lord God, life that is tamang sukat. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Thank you po, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Dinedeklara ko po ang bawat isang naririto at ang pamilyang nire-represent nila, Panginoon, will be blessed this Shavuot. And we will see, O Lord God, yung timbangan na hindi kami matatakot. Instead, ma-enjoy po namin at magagalak kami. Thank you po, Lord God. We give you glory, we give you praise. We honor you, Lord Jesus. Amen. 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 God bless you. Happy Shavuot. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo? We're blessed today.
have our communion slightly different today. Ngayong araw na to, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Number one, to reflect on ano ba yung mga ginagawa natin na hindi naman nakalulugod sa Kanya. That's the first thing. The second thing, dun sa reflection na yun is not to condemn us. Tandaan po ninyo, the Lord did not come to condemn anyone. He came to save. At dun po sa reflection na yun, hindi para makareceive tayo ng finger pointing, but rather, it gives us the opportunity to arrest ano yung mali sa atin. Dahil mayroong tamang bilang. There's one story in the Bible that I still, until today, cannot understand why nung nag-resurrect si Jesus, nagpakita siya sa mga disciples. Nandun siya sa laot kasi biglang bumalik sa dati nilang trabaho yung mga fishermen. And there, doon sa laot, si Jesus, naganda siya ng agahan eh. Ganda siya ng pagkain. Tapos tinawag niya yung disciples. Wala silang huli. Sabi ni Jesus, lagay niyo doon sa right side of the boat. Doon sa tamang side daw ng bangka, iladlad yung kanilang mga lambat. And alam po ba ninyo, hindi ko mapaliwanag doon hanggang ngayon. They were able to catch 153 large fish. Yung number na 153, I don't know what it means or what it meant, why it had to be 153. Dami po mga scholars, ina-analyze po yung number na yan, pero walang definitive answer. Pero there are just things in life that we don't need to understand. It is 153 because it is the tamang count, yung tamang bilang na gusto ng Lord na kanilang makuha ng panahon na yun, ng oras na yun, for that day. Sa oras na to, if you could just bow your heads and close your eyes. Kapatid, nakita mo na ba yung sarili mo na kulang ka sa bilang? Hindi ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos, kung hindi sa pagbigay ng iyong oras, ng iyong panahon, even resources, abilities, talents, missed opportunities na pwede kang mag-share. Kung alam mo nagkukulang ka, here's what we're gonna do today. I am opening up the table. The altar is open. Kasi doon sa bawat pagkakataon na ikaw ay nagkulang ng timbang sa Diyos, nadaya natin yung Diyos kasi kulang yung naibigay natin. Hindi natanggap kasi laging sapat yung binibigay ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, sobra pa. Pero tayo yung nagkulang. Nasa sa harap po natin is the response of God sa atin. Ano yung response niya? Nagkulang ka na, yet He offered His life still sa iyo at para sa akin. Kung ikaw yon, kagaya ko, na nagkukulang sa Diyos, we have the opportunity para
na tumanggap ng kanyang biyaya, ng kanyang kapatawaran. Kung ikaw yon, the table is open for you. You may get the bread,